fishers of men. Hallelujah. Sabihin nyo nga po, fishers of men. So meron nga po akong kausap kasi sumakay po siya. Sabi niya, Pastor, sa ibang bansa, yun ang ano namin. Kumbaga, yun ang puntahan namin, mga Christian fellowship. Kasi yun ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng meaning. Ang tao ngayon, trabaho, pera, karoon ng pera, may pambili ng mga gamit. Pagkatapos, nakakalimutan ng Diyos. Hindi pwedeng puro tayo trabaho, puro tayo kita ng pera, pero walang panahon sa Diyos. Hindi naman din pwedeng puro tayo ministry, puro tayo sa Diyos, puro tayo pagsiserve, tapos wala ng pera sa hindi na tayo nakapagtrabaho, hindi na tayo may mga pangangailangan, hindi na natin nasusolusyonan. Hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng parehong extreme. Kailangan balanse po. Amen po ba? Kailangan po, tatrabaho tayo, hindi naman natin kinakalimutan ng Diyos. Hindi naman puro tayo ministry na akala natin ay makadiyos na yon. Hindi po. Kailangan din, parehos, napaglilingkuran din natin parehos po. Amen po ba? Napaka-importante po sa atin na sa ngayong panahon po, marami na ngayong mga bata, even in our young, mas bata po. Nakakatuwa po kasi maraming mga bata at early teenagers, 18, 20s, in their 20s, 30s, they're becoming millionaires. Napapansin niyo po ba yon? Kami pong mga millennial napapansin kasi nakita namin kung paano yung hirap ng buhay. Sabi sa amin ng mag-aral ka para makakuha ka ng trabaho. Ngayon, iba na. Magnegosyo ka. Hindi lang pwedeng puro trabaho, magnegosyo ka. Kaya marami tayong mga naririnig sa social media na how to be a millionaire. Diba? Meron pa nga nagsasabi nga, bigla kang sumakses eh. Di ba? Kasi step by the step. Kasi nga, sumakses ka. Di ba? Kasi nga, ganun nga po ang panahon natin ngayon. Actually, pag sinabi na nga trying to be a millionaire is, actually, ang pera nga natin medyo mababa. Pag nagkaroon ka na nga ng 1 milyon, parang normal na lang po yun ngayon dahil sa baba po ng halaga ng pera po natin ngayon. Pero nakikita natin, maraming mga kabataan at early age, 18 years old, yung iba nga 15 years old, they're becoming a millionaire. However, maraming mga tao ang nai-inspire. Okay naman yon. Pero maraming tao, sumusobra sa inspiration na iniidolo na nila yung taong yon to the point na iniidolo na nila ang pera. Because they want yung success ng ibang tao maging success din nila. Gusto nilang maging milyonaryo katulad ng milyonaryo na iniidolo nila. Na dumadating sa punto, pera na lang ang hinahabol. At wala na ang Lord. Nakakalimutan. Alam niyo po kapag ang danger, kapag puro pera ang hinahabol mo, wala ka ng panahon sa gagawa ka ng mga bagay na hindi magaganda para lang maabot yung goal mo na pera. Yun po ang danger nun. Makakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda, prinsipyo na hindi ayon sa Diyos, para lang maging milyonaryo. Dahil kakahabol mo sa pera, kakahabol mo sa goal mo. Kailangan ang goal po natin, maluwalhati po ang ating Diyos sa buhay natin. Amen? Maging milyonaryo ka man, bilyonaryo ka man, or kahit hindi. Basta gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? At isa po sa mission po na pinagagawa sa atin ng Diyos ay tayo ay maging fishers of men. Amen? Magkaiba yung fisherman. Yung fisherman, sila yung mangingisda. Isda ang hinabo. Ito, fishers of men. Nangingisda ng mga kaluluwa, nangingisda ng mga tao. At alam niyo po ba na ang lahat ng Kristiyano na sumusunod kay Kristo, disipulo niya, lahat po tayo ay tinawag to be a fisher of men. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you're fishers of men. Hindi ka lang fire starters, kundi fisher of men.
Okay? Hindi ka lang nag-uumapoy. Kasi pagkakuha mo ng isda, iprito mo sa apoy. Amen. Fishers of men. Hallelujah. Let's read Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Bigyan ko po kayo ng context bago tayo pumunta dito. Dito po si Jesus ay tinawag niya po yung mga unang disciples niya. And bago niya po tinawag, sila Pedro, sila Juan ay mangingisda po sila. Nung panahon na yon, yun po yung isa sa mga trabaho na pwedeng gawin. So hindi siya ganun kaano. Though may negosyo sila, yung pangingisda, nagre-renta ng barko or ng bangka. Malaki po yung bangka nila. Okay? At mangingisda po. And there was a time na halos buong maghapon silang nangisda. At wala ni isa. Actually, overnight sila ng isda. Ni isang isda, wala silang nakuha. At sabi pa ng Panginoong Hesus, i-ano mo dun? Itapon mo doon sa kabila. Sabi ni Pedro, syempre, mas marunong pa siya mga isda. Mas grabe ka naman, teacher. Mas alam ko pa ako eh. Mas ikaw nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Ako mangingisda, ako mismo. Tuturuan mo pa ako. Wala nga kaming nahuli. Ngayon dito sa malapit sa ibababa ko. Pero sige, dahil sabi mo, pagbibigyan kita. Sumunod siya. Dahil sabi mo, sige, at your word. Binaba niya. At doon, biglang, yung lambat nila, nagulat sila. Humingi siya tulong, halika. At doon, nakita niya at nakilala niya ang ating Panginoong Hesus na hinahanap niya ng kay tagal-tagal. At dito sila tinawag. And let's read this, Matthew chapter 4, verse 18 to 22. One day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter. Sino si Simon? Sino si Peter? Okay, isa lang yon, okay? Si Simon Peter, kaya lang Sepa or Kepa, yun yung Peter po. Okay, the rock. And Andrew. So, dalawang tao lang to. Si Peter at saka si Andrew na magkapatid. Throwing a net into the water for they fished for a living. Okay, dinescribe kung ano yung kanilang trabaho. Mangingisda sila. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Sa ibang translation, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." And they left their nets once and followed him. A little farther up the shore, he saw other brothers, James and John, sitting in a boat with their brother, Father Zebedee, repairing their nets, and he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. Tinawag si Peter at saka si Andrew. Niwanan nila. Diretso sila kasi matapos nung nakita ng lumod pa nga si Peter, Lord, ganyan. Tapos yung kasama din nila si John, yung Zebedee brothers, iniwan din nila. Isipan mo, mangingisda sila, nagtatrabaho, iiwan nila, sumunod sila kay Jesus. At ang sabi ni Jesus, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Amen? Naririnig mo ba ito ngayon na tinatawag ka ng ating Panginoong Jesus? Come. Raph, come, follow me, and I will make you fishers of men. Come, Maxwell, follow me, and I will make you fishers of men. Brother Aris, come, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi sila nagdalawang isip. Yun po yung ibig sabihin. Tuloy-tuloy po sila. At ito pong layunin na ibinigay sa kanila ng Diyos na gagawin kitang mangingisda ng tao, ay ito yung unang pagkakataon kung saan na-meet nila si Jesus. At sinabi ni Jesus ang kanilang layunin at ang kanilang gagawin at kung anong mangyayari sa kanila. At ito din yung huling habilin ng ating Panginoon sa kanila. Matthew 28 verse 18 to 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? Sounds familiar? Di ba? Pumunta kayo sa ibang bansa, sa iba't ibang dako ng mundo. Baptize them. Anong ibig sabihin? In summary, be a fishers of men in that nation. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At hindi lang yon, kahit saan kayo pumunta, kasama nyo pa rin ako. Kung kasama nila si Jesus nung unang nakita at sinabing, magagawin kung kayong mangingisda ng tao, hanggang sa siya ay umakyat na sa langit, pinangako niya sa mga disipulo, kasama nyo pa rin ako until the very age. Kaya kasama mo si Jesus. Sino yon? Ang banal na Espiritu. Amen? Kasama mo ang Diyos. God is with us. Hindi niya tayo iniwan. Amen? Ang mga iniiwan ay nagiging orphan, or sa Tagalog, ano yung orphan sa Tagalog? Ulila. Hindi tayo na ulila, hindi tayo napabayaan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mula nang nakilala mo ang Diyos, may layunin na ang buhay mo hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng buhay mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Magagawa mo ang layunin. Amen? Kaya in this Missions Awareness Month, ito yung gustong sabihin sa atin ng Diyos. May layunin. Tinatawag niya ang iglesia, hali kayo, sumunod kayo sa akin. At gagawin ko kayong mangingisda ng mga kaluluwa, ng mga tao. Yan ang gagawin natin. At yan din yung huling habilin sa atin ng ating Diyos. Amen? Ano man yung ginagawa natin, trabaho, negosyo man, huwag nating kakalimutan na mangingisda tayo ng tao. Amen? Kaya lang, kabaliktaran ang ginagawa ng church. Imbis na mangisda ng tao, anong ginagawa? Piniprito yung tao. Iniinsulto, inaaway, binabatikos, lalo na sa panahon ngayon na eleksyon, politika. Ganyan, sinuportahan mo, wala ka. Puputulin ng fellowship. Hindi po gawain ng iglesia yun. Ang gawain po natin, ilapit sila sa ating Panginoong Hesus. Pangisdain natin sila, dalhin natin sila kay Jesus dahil kailangan nila sa Jesus. Hindi yung mangingisda tayo para dalhin natin dun sa paborito nating politiko para madami ang kanyang boto. Hindi po. At minsan, ang nangyayari, nag-aaway-aaway tayo. Magnanakaw naman yan, corrupt naman yan. Wala ka namang ebidensya. Di ba? Siniraan mo na nga yung politiko, inaway mo pa, pati yung kapatiran mo dahil lang sa politics. Amen? Tayo po ay tinawag to be fishers of men. Again, sabihin mo, uy, fisherman ka pala. Kahit ganyan ang outfit niyan, di ba? Kahit formado yan, mangingisda yan. Amen? So, 5 bagay po, tignan po natin yung sinabi ni Jesus. Jesus said, come. Sabihin nyo nga po, come. Di ba? Halika dito. Pag sinabing halika dito, lapit ka. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, oy, lapit ka kay Lord. Ibig sabihin may invitation. Pag in-invite ka, pumunta ka. Minsan kasi pumupunta tayo pag hindi invited eh. Nalaman mo lang may birthday. Di ba? Kukunin mo yung hiniram mong walis. May imbita. Oy, sa uli ko lang po. Ay, birthday po pala ni ano. Ang galing ng Pilipino, na? Minsan kahit hindi invited, pumupunta eh. Pero pag si Jesus, nagsasabing, halika. Nag-iisip pa eh. Tawag si pastor, halika, church tayo. Halika, Bible study tayo. Tagal mag-reply. Minsan, sin zone lang. Di ba? May invitation. Okay? Lalo na kung kayo, ini-invite dito sa church, may pag sinabi ka, halika, invite, punta. Pero kapag kainan, ang bilis natin, walang problema, puntaan natin, may in-invite tayo.
Pag hindi ka namang in-invite, wag kang pumunta, kapatid, okay? Ha? Ayusin natin yung ganung ugali. Ayoko rin kasi ng ganung ugali. Hindi ka namang invited, pupunta ka. Di ba? Nalaman mong may kainan kasi. Imbitahin mong persado yung sarili mo. Hindi ganun. Hindi magandang po yon, okay? Though sa iba kasing lugar po ay lalo na kumari pag may kasalan, talagang buong barangay pumupunta kahit walang invitasyon. Yung in-invite, siya pa yung may ganang mag-invite pa ng iba. mas naano pa siya eh. Mas marunong pa siya dun sa host. Di ba? Ay ganon. Kaya ito po ay tuturo ko po sa inyo. Kapag hindi kayo ini-invite, don't go. Okay? Kapag in-invite, pag in-invite, come, halika. Okay? Minsan kasi pag in-invite, tatampo pa. Kaya magtampo, in-invite ka na nga eh. Okay? May pagkain man o wala, pumunta ka. Amen? Kasi yung maalala ka lang ng tao, napakalaking bagay yun. Naalala ka, naisip ka, tas in-invite ka. How much more ang Diyos? Lagi kanyang nasa isip. Ini-invite ka. Amen? We invite people to come and see, hear, and discover Christ. Whether it is a church, in our homes, over dinner, or doing everyday life together. Ano man yan, pag in-invite ka. In-invite ka na, Pastor, tara kape tayo. Tatanong pa, Pastor, 3-in-1 o Starbucks? Kaya magtanong, basta kape. Okay? Invite, punta ka. Ano man yan, gusto lang natin pag dinner, kapag kainan Kahit sa bahay, kahit sa church, pumunta ka, kapatid. Amen? At ikaw naman bilang Kristiyano, mang-imbita ka rin. Wag lang yung ikaw yung iniimbitahan. Lalo na pag patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos, mag-invite ka. Sabihin mo, tara, invite tayo. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan ha. Sabihin mo sa katabi mo, narinig ko yan ha. Mag-i-invite tayo. Next week, may mag-i-invite tayo. Okay ba? Invite tayo kahit sino. Kung hindi pumunta, okay lang. Basta invite tayo ng invite. Kasi, walang ibang gagamitin ang Diyos para tawagin, i-invite yung mga tao, kundi ikaw. Hindi nabababa ang anghel dito para pumunta sa mga unbeliever. Pumunta ka doon sa church, sa GC Lang Street. Nang ganun. Ikaw ang gagamitin ng Lord para mag-invite. Amen? So, come. It's an invitation. Yung sabi ni Jesus, come. At yung sumunod na sinabi niya, follow me. Sabihin niyo nga po, it talks about salvation and discipleship. When we believe, that's how we receive our salvation. Believe by faith. And follow Christ, we are consecrated, sanctified, and devoted to Jesus Christ. Amen? Kapag tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus, kasama dyan po yung pagsunod. Dyan, inaayos na tayo. Kino-consecrate, ibig sabihin, pinoproseso ka na. Tinatanggal yung mga maling bagay, nilalagay yung mga makadiyos na bagay. Unti-unti, tinatanggal yung mga makamundong desire, makamundong gawa, at pinapalitan to ng makadiyos na pag-iisip, puso, at gawain. Amen? What we gain in Christ is far greater than what we lose in this world. May mga bagay na iiwan tayo, may mga bagay na isusuko tayo. Mga minsan makamundo, minsan material na bagay iiwan natin. Feeling kasi natin kapag iniwan natin, tinanggal yung mga bagay para tayong nawalan. Hindi po kawalan yun. Kung ang kapalit nito ay spiritual. Amen? Ano man yung mahihita natin dito sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus, hindi kayang ikumpara sa halaga at laki nito doon sa ibinibigay ng ating Diyos. Ang mundo, maganda lang yan sa paningin mo. Di ba? Sa umpisa lang yan masarap. Pero ang dala niyan, kapighatian. Pero ang Diyos, kapag nagbigay, kagalakan, kalayaan, at kagalingan. Amen? That is who God is. Kapag isinuko mo, tinanggap mo, Lord, thank you. Thank you, because you are always there for me. Amen?
Follow Jesus. Following Him will cost you. Sabi nga, you have to deny yourself. You have to bear your cross every day. Dalhin mo yung cross mo, kalbaryo mo, araw-araw. Kailangan mong pasanin yun, kapatid. Mahirap maging Kristiyano. Pero nagiging magaan dahil kasama mo ang banal na Espiritu, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan. Yun ang pangako niya eh. Kahit minsan ang mga kaibigan mo, lalait-laitin ka, yan, si praise the Lord eh. Yan yung taas-taas ng kamay. Okay lang. Basta importante, masaya ang puso mo. Nagagalak ang puso mo. Importante, malaya ka sa Panginoon. Amen? Kesa ikaw ay na bound by the enemy. Okay? Mamili ka. Alipin ka ng kaaway o alipin ka ng Diyos. Di ba? Mas maganda yung alipin na ako ng Diyos, Lord. I wanna be your servant. Amen? At ang sabi rin ni Jesus, I will make you. Okay, sabihin nyo nga po, I will make you. This means transformation. Sabihin mo sa katabi mo, transform ka na ba? O, transformer na yan. Pag transformation, may pagbabago. Ito yung parte na may impartation, may growth, may pagbabago, may empowering. Ikaw ay ini-empower. Talagang na-inspire ka, ini-equip ka, tinitrain ka on the job training and ministry school to go through as Jesus students or disciple. Ibig sabihin ng transformation, dito na papasok yung mga paglago natin. And I will make you. Okay? Yung dating ikaw, hindi na. Iba na ngayon. Iba ka na mag-isip, iba ka na magsalita, iba ka na kumilos. Amen? Hindi ka na yung makamundo. Hindi na ikaw yung palamura. Hindi na ikaw yung palaaway, palagante, nasa isip mo. Iba ka na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wow, iba ka na. Diba? Nagulat ka, no? Wow, iba ka na. Diba? May transformation, may ini-impart sa'yo. Diba? Banal na Espiritu, meron niyang fruit of the Holy Spirit. Lumalabas na yan, unti-unti. Amen po ba? Pasensyoso, may control ka na. Amen? Mapagmahal ka na, maibigin ka na. Tama po ba? Parang di kayo naniniwala. Amen? May pagbabago. Kaya lang, hindi naman niya overnight, pagising mo, grabe, iba ka na, no? Talaga, mapagmahal ka na, lahat na lang kinamayan mo, kahit di mo kakilala. Hindi ganun. Ibig sabihin, may proseso. Sabihin niyo po, may proseso. Kaya nga, aatin tayo ng mga teaching dito sa church. Di ba? Kapag may yung mga leader, meeting tayo, kita tayo ganito online, may ituturo si pastor, may ituturo yung leader. Kasi kailangan natin makinig. Amen? Hindi ka matututo kung hindi ka marunong makinig. Amen? May transformation na mangyayari. Kasi, ito yung pamamaraan ng Diyos para tayo ay mabago. Para magawa natin yung layunin. Hindi kasi pagdating nung pagkakilala niya kay Pedro, gagawin kitang mangingisda ng mga tao. The next day, hindi naman siya nangisda agad ng mga tao eh. For 2 years, kasama ni Jesus yung mga disciple, tinuruan niya kung paano mangisda. Kasama niya muna, pinakita niya, tinuro niya. Ganito. Pati yung pananampalataya nila, inangat niya. Kasi maliit halos wala silang pananampalataya, natatakot sila, matatakutin sila. Kaya may proseso. 2 taon lang nakasama. At after ng 2 years, yun, nangingisda na sila ng mga tao. Diba? Tayo, ilang years na dito sa church? Diba? 5 years na tayo, diba? Magsi 6 years na tayo, o lampas na tayo. 2 years lang itong mga disciples na to. Kailangan, nangingisda ka na, katulad ka na ni Pedro. Nila Juan. Amen? Nila Andrew. Diba? Si Andrew, mahilig tumang invite. Siya yung lagi nang invite na nagpapakilala. Dito sa pastor namin, punta ka. Meron nga akong lagi dito kaya lang si pastora na umawak, tiga Mandaluyong, walang ginawa kundi magdala ng mga tao ipagpe-pray kahit di ko kilala. Sino ba to?
Pero yun po ang gawain talaga ng ating ng mga disipulo. Walang ginawa kundi mag-invite, dalhin sa pastor, dalhin kung saan-saan ang mga gawain ng church. Bakit? Kasi gusto nilang dalhin kay Jesus, ipakilala si Jesus. Amen? Yun po ang gawain po natin. Kaya kung tayo po ay 2 taon mahigit na, dapat ginagawa na po natin ito. Liga, brother. Kami nga nila, brother Ari, sister nang pinuntahan pa namin, Tansa pa. O hanggang ngayon, every week, every day, lagi po nagme-message sa akin. Gutom na gutom po sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi naman hadlang ang layo ng lugar. Pwede naman online. Pwede nating i-meet. Kung pwede rin physical, why not? Tama po ba? Just always invite people because when you invite people, that's the only way kapag sila ay pumunta at nakilala ang Panginoong Hesus, doon lang nagkakaroon ng transformation. Hindi mababago ang tao kung hindi mo sila sinisimulan sa pag-i-invite. Hindi mo sila sinisimulan sa, halika, sumama ka. Amen? Gusto natin mabago yung bayan natin. Pero yung kapitbahay natin, yung pamilya natin, kaibigan natin, na nandiyan lang sa tabi natin, hindi natin ma-invite. Invite mo. Mamaya ituturo ko po kung paano mag-invite. And then the last one, sabi ni Jesus, fishers of men. And I will make you fishers of men. Fishers of men, this is the Great Commission sa atin ng ating Panginoon sa Matthew 28 na binasa natin kanina. This is the heart and mission of God. The reason Jesus came to seek and to save the lost. Amen? Tapos na yung layunin ng ating Panginoong dito sa balat ng lupa. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, inilibing siya at muli siyang nabuhay. Kaya ngayon, iniwan po sa atin ang ating gawain para i-continue, ipagpatuloy yung kanyang layunin na abutin ang buong mundo. Bakit hindi na lang ginawa ni Jesus nung nabubuhay siya dito? Gusto mo ba si Jesus 1,000 plus years or 2,000 plus years old nag-aabot? Hindi na, gawain na yan ng disipulo niya, ng mga tagusunod niya. Gawain na natin. Kasama natin si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya tayo po ay humayo, pumunta po tayo sa lugar. Marami pang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at maraming mga tao ang naligaw na sa kanilang pananampalataya na dapat muli nating abutin, muli nating i-invite. Patuloy tayo na mag-invite ng mag-invite. Huwag kang pasisigurado, kapatid, na kahit yung katabi mo palagi nandiyan yan. Minsan kailangan din niya ng invitation. Amen? Kaya lagi tayong mag-invite. Oh, simba tayo ha, baka makalimot ka. Tara, simba tayo. Tara, church tayo. At marami pang mga tao sa ibang lugar na sana may church doon sa lugar nila. Sabi nga sa akin nung mga minsan may nagme-message, sana po, pastor, meron po kayong church dito. Saan ba to? Sa Surigao, sa Siargao. Oh, sinong gustong pumunta ng Siargao? Gusto ko, maraming afam doon eh. Diba? Parang yun na yung next Boracay na tourist spot ngayon eh. Oh, may nagre-request na magkaroon ng church tayo doon. Oh, sinong gagamitin? Diba? Sinong gusto magpagamit? Nag-amen, ayaw tumas ng kamay. Amen. Parang general lang yun. Pastor, amen. General. Pero walang gustong tumaas. Sinong gustong pumunta ng Siargao? Amen. Ay, kita ko yan ha, Lord. Kita mo yan ha. Amen. Maraming nangangailangan ng na magche-church. Okay? Sino dito gustong pumunta ng ano yung prenapisay sa akin Malaysia, India, Pakistan. Sino? Nagre-request Japan. Pakistan nga eh. India. Masyado kayo man namimili Maraming mga tao doon hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kawawa sila. Alam niyo minsan, kakausapin talaga kayo minsan ng Lord sa puso ninyo. Pero ang pagiging misyonaryo po, po yan 3 bahagi. Merong prayer warrior, nagsisimula sa panalangin. Supporter, pinagpapala sila. Yung negosyo, magaling kasi sila mag-multiply ng pera. Pastor, sige, suportado ko yung mga mission. Saan ka pupunta? Marinduque? Saan pupunta? Sultan Kudarat? Sige, pastor, bigyan kita pamasahe. Yan, mga supporter, gano'n. Sila yon yung nagsusupport. At of course, yung missionary, yung pupunta.
Okay? Tatlong yung kailangan natin yon. Nananalangin. Kasi kailangan mo ipag-pray yun eh. Lord, give us a harvest. Alam niyo po, everyday kaming mga men's po, lagi po kaming nananalangin sa harvest ng soul. No? Ito nga to, alam niyo po, itong church natin, nabuo natin to sa pamamagitan po ng panalangin. Wala pong iba ang makakapag sabi nito, hindi, ako na gano'n lang, malaki ang bigay ko dyan. Hindi po, wala po. Ito po ay bunga ng panalangin at pananampalataya ng bawat isa. Amen? Kaya makapangyarihan po ang panalangin. Kaya ganun din sa pangingisda ng kaluluwa. Bunga po ito ng panalangin at pananampalataya. Amen? Sino dito excited na mag-invite sa kanilang school? Amen? Sino dito excited na invite yung kanilang kapitbahay? Yung kapitbahay mo, ikaw lagi ka na lang tuwing birthday. Sa church naman namin. Punta ka. Tuwing pag may birthday lang eh. Pumupunta kapag may okasyon. Invite. Be a fisher of men. Sabi nga sa katabi mo, be a fisher of men. Okay ha? Handa-handa na kayo ng lambat. Alam nyo, pag kayo ay nangingisda ng tao, believe me, you are blessing them, binabago. At kapag nabago, alam nyo po, kapag nabago ang buhay mo, magpapasalamat yung tao dahil ginamit ka ng Diyos sa kanyang pagbabago. Hindi ka makakalimutan ng taong yun. Ipapanalangin ka nun, ibibless ka nun. Pero hindi yun ang rason mo kung bakit ka nangingisda ha, ng tao, para may blessing. Hindi po. Ano na lang yun eh, epekto na lang yun ang ginagawa mo. Pero ang pinakarason kung bakit mo ginagawa yon, dahil unang-una, may gumawa muna sa'yo nito. Merong ding naging misyonaryo bago ka naging misyonaryo. Meron munang pumuntang misyonaryo para ibahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ikaw naman ang magbabahagi at magbibigay nito. Amen po ba? Are you ready to invite your world? Amen? Invite your classmates. Invite your workmates. Diba? Sa pinakamatalik mong kaibigan, umpisan mo. Umpisan mo yung sa alam mong meron kang impluwensya sa kanya. Amen? Kasi marami pa tayong upuan, no? Yun, may upuan pa nga maliliit, siguro para sa maliliit. Yun, no? Diba? Let's invite. Sabihin nga po, tara, invite tayo. Okay, 5 ways to fish. Okay, ito na. Ito na yung power. Sabihin nyo nga po, power. 5 ways to fish. Gusto nyo bang mangisda? Parang ngayon. Gusto nyo bang mangisda? Kailangan yung talagang excited kayong mangisda. Gusto nyo bang mangisda? Ito, bless. Yan ang gagawin. Balik mo doon sa bless. B-L-E-S-S. Sabihin nyo nga po, bless. Yan ang gagawin natin. Bless ka ba, kapatid? Ngayon, it's your time to bless naman. Letter B, begin with prayer. Pray for and with unchurched people. Kailangan natin ipanalangin yung mga tao at yung mga hindi pa nakakapag-church. Unchurch means ito yung mga unbelievers, ito pa hindi nakakakilala sa Panginoon, wala pang relasyon sa Diyos, or maaring mga naligaw na kaluluwa na dati na nasa church na nawawala. Ipanalangin mo sila. Begin with a prayer. Sabihin mo, pray tayo. Sabihin sa katabi mo. Prayer prepares us. Inihahanda ka. Hindi pwede yung tirada kayo na yun. Pwede yung lambat ka kaagad. Walang ganun. May preparation. Handa mo muna. Linisin mo muna yung bangka mo. Diba? Tignan mo muna. Baka naman may butas yung bangka mo. Pagdating mo doon sa gitna ng dagat, lumubog ka. Okay? Prayer will protect you and prepare you. Amen? Prayer tunes our hearts and eyes to see the mission field and be more aware of God is up to. Prayer pa lang, hinahanda ka na. Sino ba tong tao nga to? Hinahanda ka na, ano bang dapat kong gawin? At nagkakaroon ko ng compassion. Kailangan ko pala ng pera dito. Kailangan, sige, paghahandaan ko to. Kailangan ko palang manampalataya para sa ganito. Paghahandaan ko. Sa prayer, magagawa mo yun. Naiisip mo lahat-lahat ng pwede mong gawin sa prayer. Amen? At hihingi mo, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Ganito pala yung gagawin ko dito sa lugar na ito. Ito pala yung tao na ini-invite ko, Lord. Pray. Today, sabihin mo today. Today, God is speaking to you.
may tao siyang pinapakita ngayon sa puso mo. Pray for that person. Amen? Can we do that? Can we just pray right now? Hallelujah. Let us pray right now. Let us close our eyes. Maybe God is impressing to you someone today na later on i-invite mo, later on i-message mo. A simple God bless. A simple how are you? Kamusta ka? Maybe God is showing someone to you right now. Begin with a prayer. Pray for that person. Maaring pamilya mo, anak mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Pray right now for that person. Lord, sino man yung mga taong nilalagay mo sa mga puso namin at isipan namin, Lord, we pray right now. Move in their lives. Gamitin mo ako, Panginoon. Paano ko ba sila lalapitan? Paano ko ba sila kakausapin? Mga classmate ko, mga katrabaho ko, kapitbahay ko, kaibigan ko, kamag-anak ko. Lord, I pray for them, O God, na iligtas mo sila, Panginoon, na makilala ka nila. Gamitin mo ako, Panginoon. Let your word speak to their hearts. Hallelujah. We pray them right now in Jesus' name, Lord, that they will be saved, O God. My classmates will be saved. My workmates will be saved. My neighbors, O God, will be saved. My family will be saved. My friends, O God, will be saved, O God. My loved ones, O Lord, will be saved. Ang aking mga anak, asawa, sila ay maligtas, Panginoon. Lord, thank you for reminding in their hearts, in our hearts, O God, and in our minds. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Begin with a prayer. Every day. Araw-araw, kapatid, panalangin. Huwag lang ngayon, dahil nanalangin tayo. Amen? Sabihin mo nga, every day. Pray. Begin with a prayer. Letter L. Listen. Okay, listen. Listening is connecting. Okay, alam niyo po, isa sa mga mababang skills ng Pilipino ay pakikinig. Hindi tayo minsan marunong makinig. Yan ang problema po. Magkaiba po yung hearing naririnig mo yung tunog. Yung nakikinig, naiintindihan mo yung sinasabi niya. Listening is connecting. Kasi kapag ikain, marunong makinig at naiintindihan mo, doon nag-uumpisa ang connection. Okay? Sabi niya, bigyan mo siya ng baso, pero binigay mo, plato. Okay? May connection o wala? Wala, di ba? Bakit? Hindi marunong makinig. Okay? Hinihingi baso, bibigyan mo ng plato. Tama ba? Oh, listening helps us know where to connect, what to pray for, where we can serve, and eventually will share. Kasi kapag marunong kang makinig, salita ng salita siya. Diba? Para siyang, minsan, nung pumunta kami nila Brother Aris, nila Sister Dang sa parang pinakikinggan namin yung asawa nung parang, minsan sa kanyang pagsasalita, kahit hindi ka magtanong, tinanong ko lang naman ng kamusta, pero siya tuloy-tuloy na ng Pero habang nakikinig ka, nararamdaman mo yung spirito na, saan andun yung spirito ng galit, yung mga frustrations, inis, yung mga maling prinsipyo, nandun na. At kapag nakikita mo yun, naririnig mo yun, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Minsan hindi mo yun aatakihin para yun na nga yung laman ng niya. Sabihin kulang to sa pagmamahal. Amen? Kailangan marunong ka makinig. May mga tao magsasalita. Puro mga, minsan mga hindi magagandang bagay ang puro mga hinanakit. Kapag ganun ang mga lumalabas sa kanilang bibig, ibig sabihin, yun ang laman ng puso nila. At karamihan sa kanila ay hindi nakaranas ng pag-ibig. Amen? Pag-ibig ang susi.
Kaya yun ang kailangan po ng tao. Kaya kapag napapakinggan mo, alam mo yung papanalangin mo. Amen? Yung hinanain niya about sa ganito, yung masakit yung kanyang, yung tuhod, masakit yung dito sa bandang Tapos ang ipagpe-pray mo, Lord, yung gumaling yung kanyang sakit sa ulo. Nakikinig ka ba? Di ba? Kasi kapag nakikinig ka, alam mo kung ano yung ipagpe-pray mo. Amen po ba? Listen. Okay? Listen. Kailangan marunong makinig para alam mo kung ano yung papanalangin mo at paano mo siya paglilingkuran. Amen? Mahilig pala to kumain. O, di paglutuan mo. Di ba? Naririnig mo eh. Di ba? Yung pala yung favorite nito. Favorite pala nito, sinigang sa tanghaling tapat. Di ba? Ay, pagluto mo sinigang, kahit ang init-init na nagluluto ka. Bakit? Kasi nga, gusto mo mapagwagihan yung tao dahil nakikinig ka. Amen? And eventually, we will share. Hindi lang ikaw yung puro magbibigay. Darating din, siya naman. Pareho na kayong nag-share. Amen? Because you know how to listen. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, makinig. Letter E, eat. Ito yung pinaka-favorite na part natin. Eat. Ano yung eat? Kain. Sino dito gusto nang kumain? Okay. Develop the relationship through sharing food. Eating moves people from just acquaintances to friendship. Mula nung sa magkakilala, ngayon magkaibigan na kayo. Di ba? Bakit? Sa simpleng siomay lang. Di ba? Simpleng siomay lang, oh. Lumalim na yung relasyon ninyo. Hindi naman lumalalim ang relasyon sa unang kita nyo, tapos wala kayong ginagawa. Pero tingin mo sa pagkain, di ba? Pag in-invite mo, pagkain. Di ba yung in-invite mo, syempre may hiyayan kasi walang ang gagawin niya, magtatanong, anong pala? Tinatry niyang kumonek sa'yo, kapatid. Ganon din. Kumonek ka rin habang kumakain. Amen? Kaya mag-share tayo. Pakainin mo. Jesus was often found eating with those who were considered worse sinners. Di ba nga sabi nga naman, bakit ito si Jesus nakikikain sa mga makasalanan? Di ba? Ganun kasi si Jesus eh. Palakaibigan siya sa mga makasalanan. Pero hindi siya gumagawa ng kasalanan. Magkaiba yun ha. Sabihin, nalalapitan niya yung mga taong nangangailangan ng pag-ibig at ng awa at ng kapatawaran ng Diyos. Amen? Katulad ni Zacchaeus. Di ba yun, nangungulekta ng sobra-sobra? Di ba? Privilege of eating with Jesus and ate and changed his life. Pumunta sa kanilang bahay, kumain, nagsalo-salo. Di ba? Pero nabago ang buhay. Ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Di ba minsan 4? Breakfast, lunch, merienda, dinner. Minsan pa nga may midnight snack pa, 5. Times 7 mo. Ilan? Sa isang linggo, halos 35 kang kumakain. Kapatid, 35. Ano man lang yung 5 doon. Yung tao na pinagpe-pray mo kanina. Di ba? Ano lang sa isang linggo, yung 5 pagkain mo doon, makisalo ka doon sa ibang tao. Di ba? Lalo na pag merienda, ano lang ba yung merienda? Huwag kang magmerienda ang sarili lang. Sobra to, invite ako, halika dito. Merienda tayo, hati tayo. Kwentuhan na kayo. Simula yun. Amen? 35 na beses ka or minsan 21 na beses kang kumakain sa isang linggo. O ano lang ba naman yung 2 doon, 3 doon. Ibang tao ang mo. Paulit-ulit mo lang siyang kainin, merienda. Kasama mo. Amen po ba? Promise, hindi ka papayat. Pag sinihan mo yun, kasi kumakain ka din eh. Okay? Hindi kawalan yun. Okay? Pagpapala pa yun sa'yo. Amen? Letter S. Serve. Paglingkuran mo sila. Meet the needs of others and let them meet yours. Jesus was clear, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Kahit nga si Jesus hindi pumunta dito para paglingkuran siya kahit siya yung inaantay nilang hari na magliligtas. Hindi. Siya mismo yung naglilingkod sa tao. Ganon din ang gawin natin. Kaya nga may mga ministry tayo kasi gusto natin maglingkod sa church. Gusto natin paglingkuran yung iba.
Pastor, may prison ministry tayo. Sige, magbibigay ako, maglilingkod ako. Ano bang pwede kong gawin dyan? Ipag-drive kayo or ano ba, magbigay tayo ng ano dyan, ng shampoo or ng sabon? Ano bang, may paraan para mag-serve. Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, di ba, paglingkuran mo. Ang kailangan niya. Minsan kasi kailangan, pwedeng pautang. Okay, pagdating sa pera, pupautang. Kasi pag utang po, ito, believe me, dyan masisira ang relasyon. Kaya for now, kung hindi ka marunong magpautang, stop muna kapatid. Okay? Ayusin mo muna yung puso kasi mahirap. Minsan yan pa nagkakasiraan. Yung member natin dito, minsan, matagal na siya nandito. Tapos may in-invite. Ay, si Nerv, ay, pastor, kailangan pautang. Hindi binayaran. Yung member natin na matagal dito, siya pa yung umalis dahil hindi siya nabayaran. Kawawa naman. Di ba? Maging matalino, kapatid. Amen? Pag sinabing serve, hindi pa pautangin. Hindi kung anong bagay. Kailangan niya ng magbubuhat ng lamesa, ng upuan. Hindi, samahan mo. Kailangan niya maglilinis, mag-aalaga ng anak niya. Sabihin mo. Minsan nag-alaga ako ng ng foreigner na baby. Kasi yung nanay ay nasa ospital for almost a month. Kawawa naman. Kahit napupuyat na ka, para akong nagkaroon ulit, napuyat ako, madaling araw, hindi ko naman to anak Pero natutuwa kasi ako, foreigner. Ang cute Tiniis namin. It's part of serving. Because we want to bless. We want to be helped. We want to be of help. Okay? Tulungan mo. Estudyante ka? Pakopyahin mo. Mali, okay? Hindi pakopyahin. Tulungan mo. Halika, mag-review tayo para hindi ka mangungopya. Okay? Tulong. Okay? Hindi yung hindi ipapahamak. Okay? Tulong, serve. Okay? And letter S, story. Sabihin niyo nga po, story. Share your faith and story. You share your faith story and the story of Jesus. Your story is the best evidence of your transformation. Okay? I-share mo, wag naman yung puro, ako nga 3 yung sasakyan ko. May bahay ako 5. Isa dito sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, isa doon sa West Philippine Sea. Isa doon sa pinagyabang mo na yung mga blessings mo. Hindi ganun, kapatid. Kapag nagbabahagi ka, nagkikwento ka, hindi yung puro sa'yo. Okay? Puro kay Jesus. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung pinagaling ka niya, okay. Hindi dahil sa, magaling kasi ako, nananalangin kasi ako, araw-araw ikaw. Hindi ganun, kapatid. Mukha kang parang masyado kang hipokrito na Dapat, ang mo, grabe si Lord. Pinagaling ako. Ang dami kong pagkukulang, pero sa biyaya pa rin ng Diyos, andito pa rin, nakakatayo. Patuloy pa rin. Alam mo, kapatid, yung problema mo, kaya yan ng Diyos. Kung sa akin nga, nagawa niya ang baguhin, kaya din sa buhay mo. Amen? Share your story. Your story is an inspiration to someone. Amen? Share your faith. Share about Jesus. Hindi yung puro kayo biruan. Ganito nga, inadapa puro kayo kwentuhan ng Share the story of Jesus. Share your faith. Amen? And that's how we bless. Letter B, begin. Ayan na, wala agad. Ang bilis Para kayong may amnesia kayo. Letter B, prayer. Letter L, letter E. Yan, pag letter E, yan. Alam na alam nyo. Letter S, story. Share your story. Amen? And as we end, we can't convert anyone. Hindi natin gawain yung yung Katoliko, naging Christian na. Hindi po. We can lead someone to Jesus, but it's the Holy Spirit's job to convict and convert. Ang gagawin lang natin, i-bless. Ipag-pray, listen, samahan sa pagkain, i-invite sa pagkain, paglingkuran, serve, and share your story. Hindi natin gawain, liga na, ganyan, sumama ka na, relihiyon mo wala yan, false prophet yan.
bula, hindi tayo ganun mga kapatid. Hindi tayo nangaaway ng ibang relihiyon. Hindi ganun ang ano natin. Pag-ibig ang ibinibigay, ang inaano natin. Pinapakita natin. Amen ba? Ang Diyos ang kumikilos sa puso ng tao nagbabago. Hindi ikaw. Ganun, born again. Pag di ka born again na, hindi ka nabago, impyerno ka. Hindi ganun, kapatid. Huwag mo takutin. Bless. Pray. Begin with a prayer. Listen to them. Eat. Samahan mo. I-invite mo sa pagkain. Paglingkuran mo, sir. Share your story to your friends, to your family, to your neighbors, to your loved ones, and everyone else around you. Amen? Do the blessing. Okay? Gawin natin yung bless. Can we do that, church, every day? Can we do that sa araw-araw na buhay natin? Do the blessing and let God do the converting. Ang Diyos ang magbabago ng puso nila. Amen? And that's the mission. Amen? That's our mission. Bless the world and let God transform the world. Amen? Can we just all stand right now?